Passport only rule ang napagdesisyonan ng Southeast Asian Games na kanilang ipapatupad sa mga players na maglalaro para sa larong basketball. Ibig sabihin nito maluwag-luwag ang eligibility rules at pasok sina Ange Kouame, Justin Brownlee, Mike Phillips at iba pa. Malakas-lakas na lineup ang mabubuo ni Coach Norman Black para madepensahan niya ang championship title ng Gilas sa SEA Games na talaga namang susubukan pa rin ng ibang bansa sa Southeast na kunin ito mula sa Gilas team, kagaya ng ginawa ng Indonesia noon. Isang malaking upset ang kanilang ginawa laban sa Gilas na siya namang iniiwasan ni Coach Norman Black dahil magiging isa itong bangungot sa kanya kapag nagawa ng ibang bansa na makuha ang championship title mula sa Gilas sa SEA Games. At pagdating talaga sa Southeast Asian Games, Gilas ang number 1 team sa larong basketball. Hindi na nga inadapa ng SEA Games ang rules ng FIBA at posible na meron nga ring isang team na kagaya nga ulit ng Cambodia noong 2023 na talaga namang papalag laban sa Gilas team. Kaya naman kailangan nga rin na malakas-lakas ang mga players natin na maglalaro sa Southeast Asian Games nang sa ganon ay hindi tayo maisahan ng kalaban. Kung sa FIBA ay categorize pa rin sa hanay ng naturalized players si Mike Phillips, dito sa Southeast Asian Games ay hindi dahil meron itong Philippine passport, matagal nananirahan at naglaro ng basketball dito sa Pilipinas. Yun nga lang wala pa sa 10 years ang haba ng kanyang pananatili dito, habang si Ange Kouame naman ay malapit-lapit na ngang makumpleto ang 10 years residency guideline ng FIBA para may konsidera na isang local player ang isang manlalaro ng kanilang bansa. Naisahan noon ng Cambodia ang Gilas sa Southeast Asian Games 2023 at nagawa nilang matalo ang Gilas team gamit ang kanilang super imported na lineup at naging mahangin nga rin ang coach ng Cambodia maging ang kanilang mga players noong nakaisa sila laban sa team ng Gilas. Buti na lang at hindi ito ang finals, nasa elimination round pa lamang sila noon. Talagang malakas ang Cambodia dahil sila ang host, kaya isang super team ang kanilang binuo. Gusto nila na manalo sa larong basketball, isa sa pinaka-highlight na laro ng Southeast Asian Games. Nakabawi naman ang Gilas laban sa team ng Cambodia at ito pa nga ay sa finals. Isang magandang bawi ang nagawa ng Gilas at nakuha pa nila ang kampyonato. Dahil nga sa passport only rule ng Southeast Asian Games ngayon, asahan natin na posible na karamihan sa mga teams na maglalaro o yung mga players ay malalakas na lineup ang kanilang bubuuin na kanilang gagamitin naman laban sa Gilas. Kaya nga hindi pwede na maging kampante ang Gilas. Kailangan rin ng mga solid players ang gamitin ni Coach Norman Black dahil mahirap na baka matalo ang Gilas, at kapag natalo ang Gilas sa Southeast Asian Games sa larong basketball ay bash nga ang aabutin ng mga players at maging si Coach Norman, kagaya ng nangyari kay Coach Chot Reyes. Kilala ang Gilas bilang isa sa powerhouse team sa Asia, kaya nagaw nilang manalo laban sa team ng New Zealand at Latvia na hindi pa nga nagagawa ng mga ibang team sa Southeast Asian Games. Kaya magiging isang malaking kantsaw sa Gilas kung hindi nila madedepensahan ang kanilang championship title. Ngayon, maganda at malakas na team ang mabubuo ng Gilas kung maglalaro sina Ange Kouame, QMB, Justin Brownlee, Abando, Mike Phillips, Remy Martin at iba pa. Mas magiging malakas pa ang Gilas sa paparating na FIBA World Cup qualifiers naman dahil na rin sa merong chance na makabalik na si Kai sa lineup ng Gilas, at nakita rin natin na active nga sa Koshigaya roster si Kai Sotto. Ibig sabihin nito makakapaglaro siya sa 2025-2026 season o sa paparating na Japan B1 B-League season. Unti-unti na nga rin napabigat ng pabigat ang ginagawa ni Kai sa ensayo.